Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7. Radyo Natin! Councilor sa Tabuk City, and mabuhay po kayong lahat sa ating mga officials, and of course our department heads dito CLZU and City Public Information Office Head ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami garo ti makadwayo siya ti Ian Jeffrey Adatu, and makadwa ti Technical Department ni Sir Banna kastamot ni Engineer Kurt Salvita, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office ken dagiti staff iti Radyo Natin FM. Tatanga mga ganyo rito nga programa. Happy lunch kariti amin nga mangmangan itata. Dito nga programa tayo nga cut from 12 noon to 1 p.m. So dagiti amin nga kakailian tayo nga agbuyboy iti rito nga programa. Niimbag nga aldaw, hope nga nasalun at kasamot nga naragsak kayo kanda tayo amin, and itatan na ragsak tayo garot inya gagayem kakabsat ken kakailyan kasi ada dagiti bisita tayo manipod iti DOST Kalinga, and adamat lang ni Ma'am Sunshine Molintas from the QRS Farms, iso na iti Makin Baggage nga farm, and we also have iti city population Development Office ni Ma'am Jonalyn Kaiser kastamot ni Ma'am Debbie Dawayan, correct yung pagkaano ko. And then maswerte rin tayo adagamin iti family dijay may sangay panpanakal tayo ti Tabuk City di 100 million symbolic baby tayo. Makadwa tayo garod ni Benny the second taginod Senica, and iti mother na ayan na imbag nga aldaw kanya yung ma'am. So dagiti agbuybuya, just tune in kasamat nga no dati comments yo, i-comment nyo lang apo tapno mabasa tayo dagitam amin. And itata diggan tayo garod ti kablao dagiti bisita tayo noon tayo pa iti Department of Science and Technology. Makadwa tayo garod itata ni Ma'am Jovelyn R. Shena, iso na iti set up in charge iti may sagarod nga competition dito niya, discuss danto later on from the PCTO Kalinga. Naimbag nga aldaw Ma'am Jovelyn. Naimbagmat nga aldaw user Ian, kastamat apo kablaawan mi dagiti amin nga naka-tune in kada iti apo nga programa tayo. Kang runaan ti amin, I would like to greet our Regional Director Dr. Nancy A. Bantog at lahat po ng ating mga kapamilya na nasa DOST CAR. At ganun din our greetings goes to PSTO Kalinga, sa ating OIC si Ma'am Dexy Katakutan. And we also have, as I've mentioned earlier, makadwa tayo matlang ni Ma'am Sunshine S. Molintas. So, na iti makinbagi ti QRS Farms. Naimbag nga daw, Ma'am.
Naimbag nga aldaw tayo amin, kakailyan nga taga Kalinga, kadagiti amin nga naka-tune in. Naimbag nga aldaw tayo, kastamet nga I would like to greet dagiti staff met, dagiti different offices nga kanayon nga si dadaan nga agas assist kanya tayo akas small enterprise. Iti office iti DOST or ti PSTO Kalinga, iti Office of City Agriculture, dagiti nagagagat nga staff ijay, kastamet iti Provincial Agricultural Office, and kastamet kadagiti dagiti nangnangro na unay kadagiti coffee farmers tayo nga da iti different municipalities ti Kalinga tay sudamit iti kaslamang bibiyag iti business tayo akas anda tayo met iti industriya iti kape. So naimbag nga aldaw tayo amin ket ti Dios ti mangbendisyon iti amin nga nakatune intat. Ayan, so later on adult pa iti share ni Ma'am Sunshine kanya tay garot inya. And itata as I've mentioned makadbatay mo't lang iti head iti City Development Planning Office ni Ma'am Jonaline Kaiser. Nimbag nga aldaw, Ma'am. Population Development Office. Yeah. Ayun, nabaliktad ko manan. Di ko, basta naka-live. Okay, good afternoon. Ay, good high noon. Also, Sir Ian, and good high noon. Kadagiti amin nga listener, iti magandang tanghali, Mayor. So, pa-shout out ko man nag-j ni staff mi or kakadomi nga the office nga madamag dingding nagtata. And amin nga listener tayo naka-FB live for those dagayadamod iti of offices at dati babalayda nga nakatune in tata naimbag nga aldaw tayo amin. Naalala ko ngayon minsan, siyempre kapag naka-live tayo, nagkakamali din tayo, di ba? Nag-edge of offices. Dagamin di last time, pasensya po sa nabanggit ko sa Cibao and sa City Engineering Office. Parang nabaliktad ko po yata yung nasabi ko last time. Ganyan po talaga kasi kapag naka-live tayo, wala po tayong binabasang script, di ba? And of course, makadwa tayo lang ni Ma'am Debbie Dawayan from the same office. Naimbag nga aldaw, Ma'am. Good afternoon, especially kadagiti viewers kan listeners dito nga programa nga magandang tanghali Mayor and imimasan nyo ti lunch yun tata day lang. Good afternoon again. And aside from them, makadbatay mo't lang garo din ibagak tatay our symbolic baby recipient inya ni Benny II Taginod Senica at datimot lang ni mother na niimbag nga aldaw, ma'am. So okay, niimbag nga aldaw Benny, kumusta kan? Ayan, nasaram si Mike kan iti camera kasla mababain. Unantay pa ni mother na niimbag nga aldaw, ma'am. Nimbag nga aldaw mit sir, hagyama na ka sir, adatuyak nga opportunity kayo nga iniyaban itatang aldaw sir. Nyati naga ni mother, ma'am? Evelyn Taginod Senica sir. Ni Ma'am Evelyn. So, ayan, kumusta tayo ngayon ni kumusta tayo mat ni Benny II? Kasi every year nga makikita tayo dito, no, daiti maitad nga assistance, nga at least may bidbida tayo and we have covered for how many times lang ni Benny dito yung office? Yearly, sir. Yearly, di ba? So, iso na iti makadwatay garod and later on, maibagamat lang niya ti purpose na yan to iti aramiden daw why they are here. Kasi at nagiti assistance, kastamat nga dagiti benefits nga iti city government kan ni Benny as our 100 million symbolic baby. So, from buong Pilipinas, siya po yung isa from Tabuk City. So, sublian minto manenda kayo. Agsubli tayo pa iti umuna nga guest tayo. And lately, ada iti nakandak garod nga panag-award karigiti adati innovations na syempre nagigid duma different innovations inya. So, amon tayo daytoy inya kasi as I mentioned, makadwa tayo garot iti DOST and may met siguro pa no ilawlawag ni Ma'am Jovelyn no inya di recent nga nakandak nga activity tayo about innovation, about dagitoy programa iti department da. Ma'am? Yes sir, actually at the date yung makunkun na tayo nga Regional Science and Technology Week nalpas EJ ipugaw idi lang last week. So we are very happy nga Jay nangabak apo iti best praise
award. Kat naggapo dito'y Kalinga iso nga rod apo ni Ma'am Sunshine Sakki Molintas nga iso na timakin ko ka TQRS Farms. Dito apong kuna tayo manlatan nga contest, sir. Kat sinalyan dagiti agsasabaling setup cooperators tayo. No kuna tayo nga setup cooperators dagitoy apo dagijay micro, small and medium enterprises owners tayo nga nag-avail iti small enterprise upgrading program from the Department of Science and Technology. So mabalin nga ko na tayo nga anya manon dito nga setup program. So dito apo di program iti DOST nga mang as-assist kadagijay MSMEs tayo tapnon iti kastakat ma-improve the DGJ production process, may standardize yung kanilang mga products, and in a way matulungan tayo isudang ag-market the products da. So we will be assisting them, we'll be giving them total package of technology from yung acquisition ng kanilang equipment, and then we provide them with trainings. We also assist them in analyzing their products tapnon iti kastakat makaala da DJ LTO, license to operate from the Food and Drug Administration, and then we also assist them in their packaging and labeling kan kastamat some of our MSMEs katag avail nga di consultancy sir nga makonkon na tapnon iti kastakat mapapintas da DJ production area kan yung mga products po nila. So yun. And ayun nga yung sa ating setup praise award nung last week. Adang nga dagiti criteria gamin nga inset dang iso tinaglalabanan sir dagiti MSMEs tayo kat ada jay makon ko nga productivity naratan damot ije nyan timakon nga resilience dito apo going back to productivity kat kasano ba ti improvement dayjay na production da idi after nga naka-avail da dagijay set up nga interventions. And then when we say resilience kasano da ba nga in manage dagijay conditions nga parang difficult kumakinya da pero they were able to manage it. And then naritan damot lang ijay agility, di ba amo tayo nga ti market nga ikat kan kanayon nga agcha-change. Yes. So nga how were they able to adapt. And then innovativeness nga dito apukat may sa DJ kadakkalan nga point talaga ni ni QRS tap nun itikastakat na ala na DJ award. And then sustainability kas ano da nga masustain in terms of raw materials, mga ganyan. And then yung last is excellence kas ano da ba nga through DJ firm nakatulong da iti community kan other nga tataw. So yun po yung criteria ng best setup award. Ayun. Mayat dito'y Kalinga garot itinangabak. So, yung competition, it's a regional competition, di ba, ma'am? Yes, sir. So, during that competition, lahat ng mga provinces naki-participate and nagwagi ang ating contingent from the Kalinga. And so, congratulations, Garod, Ma'am Sunshine. Ma'am, can you tell something about Garod EJ project? You or EJ as da kayo itinangabak inya bati kas lang nga impakita you or in highlight you in inya dagiti naging edge ninyo compared ka dagiti the other nga kakompetensya yo, ma'am. So a brief background lang, business me actually kat we are into coffee processing. So first and then we are into coffee production din. So we have the farm and then we have the processing. So that's one thing siguro nga differentiated us or we got points for sustainability because han kami lang nga nakafocus ijay processing the coffee, buying from farmers like that. We are also producing our own coffee from our farm, and at the same time I'm a coffee mentor, a trainer on coffee production until processing and roasting. So we're assisting din kasi farmers kasi we look unto them na parang they are the parang base nung aming business kasi without them wala din yung business. So parang we're moving backwards na as we nag-innovate kami dun sa processing namin, we're also assisting those farmers nga producing the raw materials. So we conduct trainings and we make time na
pag may mga program yung other offices like the OST or DTI or the Agriculture Office na magkakandak sila ng training, nagiging resource person din tayo because kailangan nating turuan din yung mga farmer ng proper na coffee production technology and like that. So para ma-sustain yung supply natin ng raw mat, and we know very well that there's a problem sa supply ng raw material ng coffee dito sa Kalinga. Oo, karkarotatan. So narik na tayo amin dijay dagidad dumakit agkirog da pa yung tikap bagas correct. for coffee kasi sobra kanu nga nangina. So dijay, and then for our processing kasi nagdakal nga tulong gamin dijay set up kasi babayaran namin yung amount, but then walang interest and it's payable in 3 years, and may mga ano din allowances silang ginagawa like during pandemic din nagbigay din sila ng moratorium sa payment. So yung sa nakita namin sa resiliency din kasi during the pandemic, so nag-stop lahat ng operation ng business. So wala kaming benta, so walang magawa. So anong gagawin namin? So instead, naisip namin na tumulong din sa community through providing din yung coffee din namin sa mga frontliners. So nakailang din kami doon, bigay din kami lang rounds na we work with sa crime lab kasi sila yung pwedeng lumabas, so sila yung nagdi-distribute doon sa mga kape. And then may mga kasama din kami like si Brenda Clover sa Jack Farms, din sila ng coffee. Yung ibang kasama namin na SME, inipon namin tapos nagdi-distribute kami sa mga frontliners. So that's one thing. So and then yung agility din, nag-adjust din kasi kami nung nag-open na yung natin mga courier during the pandemic. We nag-shift na kami ng market namin through online. So online marketing, and we adapted din mga online payment kasi hindi naman pwedeng tigilan natin yung business because of those difficulties during that time. So malaking tulong din yung mga assistance ng government na nakisabay din sila sa pag-support sa amin na small enterprises. Nag-provide sila ng trainings on how to do online marketing, how to do yung mga online payments, mga ganon. So, yun, nalampasan natin yun, and hanggang ngayon andito tayo. And then in terms of sa processing, because of those machines na na-avail namin, we were able to control yung food safety dun sa product na nilalabas namin. So we were able to get yung FDA license to operate. So to ensure din naman na malinis at quality yung mga nilalabas namin na product. So yun po siguro yung mga And then malaking tulong din kasi yung through their din, yung mga nag-evaluate, nakita nila yung ginagawa namin hindi lang sa business kundi yung tulong din sa community. Like meron din kami kasing kinandak na Coffee for a Cause. So yun, fundraising para sa isang project ng school for yung mga learner nila na hindi pa marunong mag-read. So nag-contribute kami doon. Parang lang through our coffee products na nag-serve kami ng coffee, tapos yung mga nag-avail, naghuhulog sila ng mga donation. So parang mga ganon. So it wasn't actually aside from the business, tinitignan din kasi yung impact niya sa community through yung business niyo. Tama. Actually, ni Ma'am Sunshine, 'di ba, producer po sila ng coffee. Sikat po JJ Capeda. And during the di ba, nag-serve din po kayo sa city nung yes. coffee festival. Oh, yes, ayan, the first natikman coffee po festival. natin. Tapos may information, education din po kayo sa mga bumibili that yes. time. You're explaining yung kung paano i-roast yung coffee, ano dapat yung timpla, paano ba dapat, o di ba? So, complete package. Tinuturo po ni Ma'am Sunshine yun. Okay. Pag po yung yung project ninyo kasi from production, paggawa, processing. di pa nagmula pa gayam niya, yeah. hanggang sa pag-produce ng coffee and hanggang sa pagbenta. Yes. Oo. Ba- Marketing.
And ayun, and one of the issues ng agriculture ngayon is napakataas daw po yung presyo ng coffee ngayon. Umaabot ng magkano pang isang kilo ngayon, Yung sa ma'am? market daw is 500 to 600 per kilo. So, mas mahal din yung mga binebenta namin kasi syempre ibang quality yung beans na ginagamit and then yung sa packaging. So, ganun po talaga kamahal kasi nga yung kulang sa supply. So, ganun po yun. Although we are being supplied from coffee from other countries, from Vietnam mainly. So, kulang din kasi worldwide kasi yung problem na yun because of the changes in the climate. So, yung mga areas na dating natatamnan ng coffee, may mga areas na hindi na pwede dahil sa sobrang init. And affected din yung production. Na-experience din natin ito recently, yung mahabang drought. So, that was the time na namumulaklak yung mga coffee. Hindi natin alam kung anong impact nun yung susunod na harvest time. Kasi mostly ang mga farmers sinasabi na haan nga nagbalinti bunga, tikape. So, we might be expecting another hike in the price. Oo. Ay, Ma'am Jovi, yung sa competition na yon, ano pa yung ibang dagizi nakakompete na inyamot tikas lang in highlight da? Yes, sir. Actually, the GJ other entries from other provinces agsasabali da sir nga iti business. Pero yung iba is on agriculture, food processing din yung iba. Tapos yes, metals and engineering, tapos livestock. Magkakaiba pala yung sir. akala ko more on agriculture kasi yung isang competition ng Department of Agriculture, sa agriculture lahat may mga poultry din, ganon. So may from the kasano dagaramid hanggang sa production hanggang sa marketing, ganon din. So akala ko pare-parehas kayo. So maganda talaga ang naging ninyo, ma'am, na i-present ninyo. It's about our product matlang dito'y Kalinga. So usually ba from Kalinga yung mga products natin? Yes, yung niro-roast namin na beans is from Kalinga. But we actually, honestly, this last season ng harvest is compared to previous years, medyo very limited yung supply na nakuha namin. So, ang dami naming parang na turn down na dating sinusuplayan, and then yung mga bagong nag-i-inquire, hindi na kami kumukuha ng bagong client. Kasi considered parang reserve na yung stock namin kasi nga very limited siya. So, option namin dyan is to get din from other areas, but then in our packaging, we will be recognizing kung saan nanggaling yung mga coffee. So, para hindi rin mawawala na i-highlight din kung saan galing yung sinong mga farmer. Although may mga selection din kaming nakuha na bago na supplier from Kalinga, like yung Arabica from Uma. So, our Arabica coffee na ginagamit namin sa processing namin kasi may blend kami is galing talaga ng Benguet ever since nag-start kami. That's why it's in our label na yung blend of Arabica na galing Benguet. But then, we're very happy na through din yung effort ng mga farmers sa UMA at saka yung assistance ng ADTEMCO at saka yung yung Provincial Agriculture Office natin, nakakapag-produce na yung UMA Lubwagan ng Arabica. So, we are actually robusta producing province kasi. But then, may mga areas tayo na pwede ang Arabica. So, yun. So, as of now, wala pa kaming binebenta na imported, but parang ganun yung pinapatunguhan natin. So, we will give the customers options naman, but they will know kung saan galing yung coffee. Kasi lately in the social media that circulate nga galing daw sa ibang bansa yung ibang mga coffee. Ayan. Yeah. Kasi natanong din natin yon kasi nga sa market at least bakit kita tayo nga if you are supporting the farmers iti Kalinga, then we are also supporting their livelihood. Ma'am, so magkano naman po yung naging price ninyo or natanggap ninyo after na manalo kayo? Bali, yung sa provincial level, meron silang binibigay na cash prize na 10,000. So,
And then sa regional, it's 25,000. And then may kasama ding plaque. Super heavy. And then, pag sa national daw is 100. So, nasa regional pa lang tayo. So, it's 10,000 sa province and then 25 sa regional. 1,000. Ma'am Jovi, tayo pa nga i-prepare garod the group of Ma'am Sunshine para manalo po sa national level and para ma-maintain rin yung magandang award nila? Yes, sir. Actually, we are in the process of ini-improve na po natin yung kanyang write-up and then doon sa preparation ng AVP and yung mga inputs nung mga ating kasamahan sa DOST, yun po yung ini-incorporate po natin dun sa write-up and hopefully we'll make it to the National Best Setup Praise Award. Pero after the national competition, yung mga programs or support ninyo, tuloy-tuloy pa rin naman sa kanila, ma'am? Yes po, sir. Tapno, at least ma-maintain tayo kung may mga award. Last year, adamat lang tika sa competition, ma'am? Every year po, sir, na meron. Nanalo, ano yung nanalo? From Kalinga ba? Hindi po, sir. Taga-Abra. Doon sa weaving din po nila. Oo, akala ko tuloy-tuloy sa Kalinga. Then next year ulit, ibang mga SMEs. Yes, next sir. year. So, magkakaiba? Yes po. Kasi, sir, yung ating mga set-up proponents dito sa Kalinga, bali, parang meron din po tayong provincial assessment. So, kung sino yung makikita natin na siya yung pinaka-best set-up adapter, siya yung entry natin for the region. Kaya dagiti sumaron, no? O, diba? May chance po kayo to improve dagita products, dagita services, and other strategies. Tapno, maka-join kayo matlang itikas sa competition, diba? Kasi kung sumasali sa mga competitions na yan, talagang at least may dating yung mga ginagawa ninyo, mga ganon. Ma'am, ada pa naging questions me later. So, itatama pantay pa lang manan iti may isang group iti bisita tayo. Iti City Population and Development Office ni head ijay kat ni Ma'am Jonalyn Kaiser. Ma'am, itatagarod nga kat adanto iti maitatay nga financial assistance manon or support iti daytoy may isang kung natay garod nga symbolic baby iti Tabuk City. So, ano po yung ibibigay natin? Ano yung mangyayari later on? Ma'am Debbie? Yes. As indicated EJ ordinance tayo kasi may ordinance na po kasi ang ating hindi na ata baby. symbolic 100 symbolic baby yan. May baby pa rin. Okay, so si Benny the second is makaka-receive siya mamaya ng amounting to financial assistance actually. It's amounting to 20,000. Wow. Yes po. Yun po yung ma-receive niya. Bale mai-award siya mamaya. Ayan, may matatanggap na 20,000 mamaya. So, dito 20,000, it's a yearly? Nga kas lang nga po, nung ititid tayo, ma'am? Or kas ano dito? Bali kasi, Sir Edi, last year, our good counselor ni Ma'am Sarol, yes, nag-donate po siya ng 20,000 din po, no? 20,000 yung niya, dinonate niya. And ang nasabi nung CIT meeting namin, gawin ulit nating 20,000 kung kaya naman ng budget natin. Pero sa office na po namin na nakuha yung pondo. Hindi na po kay Ma'am Sarol, hindi na po sa opisina ng SP. Ayun po. Kitan tayo dito yung next sir, no? Adan to ti umanayan to manage budget tayo. When kasi sir, so with GJ Imbaga ni Miss Debbie nga dati 20,000 tata for G ordinance at agamin EJ ti kasali. So last PIR sa Sagada we tackled about the million baby and then doon na parang ma-stop na yata siya pag 10 years old na. So, parang 10 years old na siya ngayon. So, sabi namin, dun sa ordinance, meron yung sa education, scholar siya pag marireach niya ang senior high and college. Even though what the grades are or whatever, basta kasali siya dun sa school. Privilege na. Actually, meron po tayong ordinance. Ito yung bibigan agdingdingag. Ordinance number 007, series of 2023. Yan po yung binabanggit nila Ma'am Debbie and Ma'am Jonalyn.
So nakasaad ma'am dito yung ordinance nga may kandan to or matulungan dan to iti scholarship program iti city. So nag-college or ag-senior high school to maikanto ni Benny the second iti scholarship. So ag-apply kanto Benny iti scholarship and nakakabil pa dito yung pati iti pamilya na. So dagiti kabsat na they are entitled iti scholarship. Opo. Ma'am, so aside from this, ano pa yung mga ibibigay or dagiti support nga itad tayo kanyada? Ayan, nakadepende po kasi siya kung ano yung priority needs ng family. Bali po, ang Kalinga province din po, may binibigay din po sila. Ang ano, na-assess na po ata yung health ng bata, di ba ma'am, last month. Ayun. Depende po kung ano yung priority. Yun po. Ayun, ma'am, tamagan tayo man ni mother ni Benny. So, dito tayo gapo ta mababayin garod ni Benny. Ayun, makikita dito ay screen bababay ni Benny the second ada screen tayo dagay classmates mo baka puy-puyaan dak. So ma'am, kumusta mo ni Benny, kumusta iti health na, kumusta iti panag-eskwela na? So natutukan po siya ng city from idi na iyanak iso na ingana tata. So kumusta tayo man ma'am? Mayat-met iso na maminal daw ay sir. Kastamit sir nga napan nag-eskwela tatay na pamilang impakada ka ni Mistra na ta madamagamin ka no ti GST da sir nga agtetes. Tapos mayat met iso na sir kas makita damit sir nga medyo lumumig isunan sir. Yati pag-eskwela na ni Benny ma'am. Jay Bulanaw Central sir. Apo dagiti abuy-buya kan agdingding naiyanak ni Benny idi July 27 at 4:54 AM ijay Kalinga Provincial Hospital. Actually during that time idi 2014, 'di ba, itagamin nga kasabilbilangan dan numano iti population iti Pilipinas ket nag 100 million tayo dita. And swerte ta itangal daw ti panagbilbilang da na naiyanak ni Benny. So, naging symbolic po siya doon sa 100 million nga population iti Pilipinas. And you're very, very lucky, ma'am. Naswertean na kasi because of that, adadagiti services when no support or assistance from the government, and one is from the LGU, di ba? So as naibagatatay from the Kalinga province LGU, at least adan tumot lang dagiti possible support nga itada. Ma'am, pangmano ba ni Benny nga anak mo, ma'am? Pang 6 sir. Pang 6. So mano da ngagkakabsat 7 amin? 7 sir. 7, ayun. And ayun, sa 7 na anak ninyo, ma'am, ito matanong lang natin sa City Pop Deb. Yung sa 7 po ba is basta sabi na natin na okay na family or kailangang controlling or what? Anong masasabi niya doon? Siguro, sa ngayon, ang nagre-range kasi na composement ng families 2 to 3. 2 to 3. Pero, syempre, for the past years na as you observe, may mga anak ng 5, 6, 7. Pero pag titignan mo ngayon, as to our survey, last 2019, makikita mo na yung mga naipapangana ng 0 to 4 years old is parang nag-decrease na yung population natin ng 0. Parang na-aware na yung mga tao or mga tulad ko na parent na magkaanak lang siya ng 1, 2. Parang gano'n. Kaya na problema si DepEd or mga papasok sa school kasi konti na lang yung nasa pre-elep, daycare, gano'n. And what's good, siguro kung nagtoto 3 children sila, ma'am, baka wala hindi dito sa Kalinga niya, nagalanda dito nga symbolic baby tayo. Then at least, siguro natsambahan ko or minsan 'di ba ang ganda ng ng time na yon para kay Benny kasi ada dito'y Kalinga and we are celebrating that. So anya ti grade ni Benny tata ma'am, inya mati may bagbagamat lang dagiti teacher na kanya na no kumusta iti standing na J school.
Kasla ti eskwela sir. Mayat ka no mit iso na sir ti eskwela na ngem no maminsan gagangay to ubing agtuling talpik. Grade 5 iso na sir. Grade 5 niya, so nga agadal ka nga nasaya at Benny kasi no later on senior high school kasi pwede na yung makatanggap ng scholarship, 'di ba? Sa CLZU yung mga senior high school hanggang sa college adan to ti allowance yo baka dumadakkel pwede matangtanggap dang 5,000 pesos, 'di ba? Baka during your time baka 10,000 to 15,000, 'di ba? And priority kayo, i-insist yon to nga dati ordinance tayo, 'di ba? Pakita yon to and then ada inti nagdakkel nga chance kasi han nga amin nga may kanti scholarship nga taga-Tabuk kasi dita no makita yung piman dito yung city government thousands of students iti apply and we have limited number so maswerte ka Benny so nga say atong mag-eskwela, di ba ma'am? Iti oras tayo 12:41 in the afternoon dapat iti nabat-bati garod nga oras tayo. Ma'am, in relation iti family program yung matlang, ma'am, kumusta mat iti panagkandak tayo kanag iti IEC programs tayo iti barabarangay kan kumusta mat dagitoy constituents tayo nga dagitoy kumusta mat iti learning da ma'am? Ayan. So tatangarod aware tayo nga ti bulan ti August is family planning month. When we talk about this program kasi nya kat masapol pa nga ikwak lang sir. Sige, go ahead ma'am. Okay. So masapol pa lang amon tayo nung sino digi target client tayo. Of course digi target client tayo dagiti kalalakian, kababaihan, adolescents. So kasano ba nga i-identify tayo isuda masapol nga maamuan tayo or dagiti bakit they want to delay the pregnancy, gusto ba nilang magkaroon ng spacing and if they want to limit their pregnancy. So priority nga ro dito yung public health program kasi ti talaga nga i-attain na rito ikot ma-improve the health and welfare na dagito yung kliyente. And of course gapo nga rod tamadamati rating awareness dati FP month tayo. We are ongoing araramidin tayo dati demand generation activity nga kun kuna tayo nga usapang buntis. Bale ginundawayan tayo itatata adu tatamanen ti agsisikog. Ayan. So tatakot nakakuha tayo iti 101 nga pregnant women and out of that pregnant 101 adati mapan nga more or less 20 nga teenage mothers. Ayan. Yes po. Yun po yung data na nakuha natin. And when it comes po jay pa nag-approach tayo bale adagamin dayto na-localize nga inyulog iditi DILG nga MC number 2020-132. So, bali guideline siya na minamandate po na lahat ng local government unit is magkaroon sana or mag-establish sila ng implementing team on RPRH law. Bali na localize tayo mo dito sir, adati na buo tayo nga CIT on RPRH law. And of course, ito barangay. Nya, masapul, mandated damot lang agkaroon ti BIT, Barangay Implementation Team. So, may nga basis tayo daytoy. Aside from kadagi adu-adu nga policies nga sursurutan tayo tapno may implement dito nga family planning program. So yung approach po natin is ayan makiko-coordinate tayo iti barangay population coordinators tayo. Nagdakkel sir ti tulong na dagito yung BPCs tayo. Nya, bale naikanti every barangay. Nya isuda ti umun-una nga timbrian tayo ta isudan ti mangi-prepare mangisagana met lang ang dagi participants. Bale basit lang ng ti preparation nga mangyari no pakpakandak tayo ti demand generation activities iti barangay. Bale mapantayo jayon adan dagi participant nakasaganan dagi gamit ag-implement to lang ti obrahan tayo. Another pang approach tayo ket di nga rod it's a collaborative approach mat lang nga partner tayo kada ito health sectors from the
CHSO and the DOH niya, the HRH nurses. Bali tinangyari po kad dito yung programa nga narami to yung usapang buntis kat dagito HRH nurse isu dati nagtopic tinaramin mi gamin sir nagduduma kami ti topic nga maitod. Bali, ijemot lang na-incorporate in the family planning. And of course, hanlang nga family planning man tatait sa breastfeeding Yes. awareness month. August. Yes. So, ada digi participant tayo hanlang bubuntis, adamot lang digi breastfeeding moms. Inayaban tayo mat lang isuda. Ayan, sir. And team ako naklamot ko, very supportive po ang LCN natin. And of course, dagito yung barangay councils tayo. Yan. Ma'am Devi and Ma'am Jonah, nakaka-alarma nga di ibaga ni Ma'am nga di ti teenage pregnancy. So age, inyo ti usual nga age dagitoy. Ano siya, ang pinakabata po natin is 14. 14. Yes po. Ayun. So dito'y tabok. Okay, so Isang challenge to yun. Grabe. 'Di ba? It's a challenge. Para kanya tayo amin and kung natay ko mga basura, it's a responsibility natin lahat, 'di ba? Siguro bantayan, educate ang mga kapwa natin kasi napaka-importante mat lang data para DJ nga teenage. Ma'am, so no dadagi clients nga dagiti ka kasday kas ano ti panag-handle kanya da kan inya dagiti partner agencies tayo kagamin sir dagitoy according ka dagi interview tayo ngay nga makaamo ti sitwasyon da bale out of school youth tong mga ano natin mga teenage pregnancy natin. Ayan, so kaslaon marami dan tayo masikugdan bali kumanuhan tayo lang ta umay tayo nga advocate. Pero anya nga datang aron priority tayo latan with our partner nga health sectors kat jay maprotektaran ti biagda during their pregnancy, maging healthy yung mother, healthy yung baby kapag naipanganak, and masabihan po sila. Actually po dagitoy kakadwa tayo ito'y barangay, dagitoy health sector si barangay kat araramidan dati part da niya. So kanayon da nga ayaban dagitoy, especially nga dagitoy teenage mothers nga kanayon dang ibaga nga allahan pay lang ang agsikugmanen or no kaya yung agiskwela ituloy yung kit di bali ganon. So may sagamin niya advocate ti programa iti City Population Development Office kat di nga rod prevention of pregnancy and prevention ti repeated of pregnancy. So yun po ina-advocate natin, katulungan po natin yung mga partner natin sa ground sa barangay. And then dagiti amin mat lang agpakasar, di ba? Dagiti di ba dumadaan din sa office ninyo, kina-counsel ninyo. Yes, and ma'am, inya patikwa kasi you mentioned earlier nga parang ngayon na naging di ko alam mo naging modern na rin kasi di ba the previous dagiti families nga kat adang iti anak tang 8, 10 kasday, but now kas lang nga di ba bumasbasit dagiti number of children dagiti nga family because of siguro dagiti your information campaigns in dagiti dadto mga activities tayo iti government niya. So maminya pa iti makikita tayo nga challenges when it comes to population control kasi kan dadto mga related iti programs iti city planning and development office. So far wala naman na siguro sir dito'y party RPFP. Kasi ding or as I mentioned a while ago, so may support talagang nararamdaman sa opisina and nagtutulungan po yung mga staff in order to attain this goal of the RPFP programs. Yun po. Ayun. That's a good thing to hear, diba? And one also, Sir Ian, is that bakit 8 or merong 9. Sa ngayon kasi active na yung mga siguro nasa health sectors na pumupunta na sa per barangay, sila na yung nagre-reach out sa mga client na doing the IECs and the family planning management. Hindi na yung family control or management na yung yung hindi ni-disseminate. Kasi noon kasi pag population
kayo, kinokontrol niyo yung pipeline. Hindi naman controlling. Bimamanage lang. Nina-IC namin na pag ganito yung anak nyo, pag dalawa, or isa, or apat, tatlo, lima, ganito yung consequences. Parang ganon, sir. Ibig sabihin na-empower din natin yung mga parents about sa future ng kanilang family, di ba? Narigat gamin sir nga apanto parit-paritan isuda ti number. Kasi kaslangay nga makwaji principles of informed choice and voluntarism in Giant. No da kami ay nga mang assess EJ office ni ket no makita mi no mabantayo ti barangay level niya. So makita tayo mo ti kasasaad da nga hanmot nga jikas lang nga dingor kayang kayda nga i-provide the needs kat mabayin lang ko mga mabayadan tapno agusardan ng haan narigat tayo nga rami din di ay. Ayan. At saka ngayon napapansin rin natin yung kaslangin nga dumat lang dagiti numaminsan na dagitoy single parents, di ba? And kasama po sila doon sa patuloy na ini-educate ng government. And minsan damat lang dagiti matultulungan tayo as dagiti previous gaming nga interviews or episodes tayo nga makadkadwa tayo iti City Health Services. And they are explaining matlang dagiti different reasons about teenage pregnancy kanda tumapay nga reasons kas lang dagiti numaminsan kadwa tayo matlang iti CSWD and we have explained kadagiti several episodes tayo. So dapat iti nabat-bati nga oras tayo ma'am later on no dapat dagiti kayat yung i-add you will add so agsubli tayo pay basit iti dito'y another set of visitors tayo ta Ma'am Sunshine kani Ma'am Jovi. Ma'am inya pa'y tikwa mabalin pa'y nga aramidon tayo tapno ma-improve tayo pa'y siguro iti production tayo ti products ito'y kalinga dagiti services tayo and you can encourage matlang other negosyante tapno pwede nilang kayong gayahin. So, I will be speaking about coffee na lang kasi nandun tayo sa industry na yon. So, looking at the situation ngayon, so we're still encouraging yung mga dating may mga lupain na natamnan na ng coffee, please let's go back kasi yung opportunity is bakit kasi coffee kami ng coffee ang palaging promote kasi we are aware market na ngamin is unlimited kasi sa world market. Tama. Parang hindi ka ngay nga agdanag nga agibagbaga ka dige farmer nga agmula kayo ti kape kasi amomi nga haan gamin nga never pa nga na feel di gap iti supply can demand iti coffee. So awan ti pagdanagan ja market and at the same time nga crop is it's protecting also our environment kasi we are avoiding yung soil erosion by so economically it's a very good contribution, it's a livelihood and at the same time we are protecting din our environment and so we're still encouraging yung mga farmers at saka yung mga may bakanteng lote, baka please consider if you could invest, you go into coffee production din. So yung opportunity here is parang napakalaki kasi kung makikita natin kung ilang tonelada ang pumapasok na coffee from other country dito sa Pilipinas is napakalaki. So, the opportunity is there. So, we have only to grab it. So, for the others din na nag-start ng business na you could avail din yung assistance from DOST kasi napakaganda yun kasi they will be providing yung machine na kailangan nyo to improve your processing and then yung repayment is very flexible kasi mahaba 3 years tsaka may allowance pa. Parang in total is 5 years yung allowance. And walang interest. So, saan ka pa? So, at the start of your business, kasi usually wala tayong malaking puhunan. So, hindi kami makakuha ng sarili naming machine sa simula. So, nakiki-roast kami or manual, ang grinding, ganon. But then, through the setup, kabil kami ng roaster at saka grinder. So, it improve our processing in terms of food safety, yung volume ng production and yung quality ng product.
So, napakalaking tulong yon. So, we encourage yung ibang, alam ko din na maraming na naka-avail and ang isa din dito is please let us be diligent din yung repayment kasi it will impact din yung susunod para may mahiram din yung iba kasi kung palaging bad record ang repayment sa atin, malamang baka mawala yung service na yan ng government kasi ganun din yung so let us alagaan din natin yung repayment ng ating mga ina-avail na assistance from the government para maka-avail din yung mga sumusunod sa atin. So yun. Tama po. Nagbayad din ni ibaga ni ma'am dagiti farmers, dagiti iti dagdagan na nga nalalawa kasi kung matatandaan natin dagiti da tumapiman nag-switch da iti da mga crop like corn, awanan DJ kwatayo, DJ nya pagmulmulaan tayo ti kape kasla dita magnaw gilayon ng bukayan dita ayan mi. So hopefully agsobli tayo kasi nagginaa po iti kape tata. Although once a year, 'di ba, yung production pero no kwamat data tuloy-tuloy data every year. Or we can do intercropping. Yung systems para may ibang crop aside from coffee. We have yung mga mga crops na iba like banana and vegetables ganun sa farm. Ayan. Thank you Ma'am Sunshine. Thank ni you, Ma'am sir. Jovi, inya pay bati asahan dagiti negosyante at dapay bati dadto mga projects or programs sayo and no dapay dagiti kayat po nga i-remind or i-update mo. Yes sir, actually sa DOST madami po tayong iba't ibang programs na pwedeng i-avail ng ating mga clients. Aside from setup, we also have yung community empowerment through science and technology para sa ating mga associations. We also have consultancy services. We also have research and development projects. And then, yung scholarship din po para sa ating mga students. Kung gusto po ninyong mag-avail, open po yung ating office anytime or pwede po kayong mag-follow sa ating FB page. Doon po natin pinopost yung ating mga activities. So, para maging updated po tayo doon sa ating mga PPAs, paki-like and share na din yung ating FB page ng DOST Kalinga. Yan po, sir. Ayun. So, i-like and follow, share. Ang FB page ng DOST. Yan, makitkitak ado timely piman iti panag-post iti DOST. And your office is located at? Doon po sa Hilltop, sir. So, nadarili kayat yung nga programs na pabalin yung bisitaan iso DJ Hilltop. Di apo iti opisina iti DOST. So, dapat iti, ayun, konti na lang pa yung titirang oras natin. Ma'am Jonaline, adapay dagiti kayat yung ipadanon nga updates or reminders sa ating mga listeners and viewers po. Okay. So, with the updates on about the PMOC or the Primary Orientation and Counseling, actually, we cater all individual clients na would-be couples na pumupunta sa office. Pero ngayon, taga-Tabuk lang ang nakikater na kasi meron siyang memorandum under the national order yun na kung tiga-Pasil ka, tiga-Lubuagan ka, doon ka magpapakansiling. Pero pag yung asawa mo nasa Tabuk, pwede. Pero pag kayo ay both from the other municipalities, balik kayo doon. Oo. Kasi yun yung bagong Tapos, ang isa pang updates, every Tuesday lang po yung PMOC natin. Hindi pwede pupunta sila ng Thursday, Friday, sa Tuesday lang po. Kasi may mga iba na special, case-to-case basis lang yung, pwedeng special. Hindi kasi karamihan na parang lahat, kasi hindi lang tiga-population ang counselor. Composed of CSWD, CHOs, and si Bakro. So, yun po. Tapos, isang reminders po, yung sa RBIM, yung Registry of Barangay Inhabitants namin na survey, nagpro-profile yung mga job orders and mga ibang kasama namin sa office, pumupunta sila sa bahay-bahay, iba pa yun sa PSA parang parehas din lang kami, pero ina-update lang yung kasi sa amin para may profile tayo ng 2024. So,
DJ lang san, sir. Update Oo, me the kasi, office. Baka nabilang yon numano tayo. Pati yung mga buntis nabibilang din. Actually, sir, mo yung JC's, dati system mi iti office nga. Pag pinindot mo si head of the family, makikita mo na yung mga members niya. Oo, Yun maganda po, yan. yun. Kasi in relation to dito, Kotay, di ba, we are gearing towards smart city, di ba, ma'am, with the DOST. Later on, lahat ng records nasa system na, nasa computer na lahat. Yeah, parang. Tapos meron pa isa, sir. Para yung sa mga yung sa mga adolescent health programs namin, mag-abang-abang yung mga adolescent natin, mga student, doon sa FB page ng City Population. Mayroon kaming mga pa-contest, lalo na this coming month. Oo. Doon. Basta marami naman na nag-aabang. Like nyo lang, i-share nyo, ganun din kay ma'am. Yan, ulitin natin. Ano yung Facebook ninyo, ma'am? City Population Development Tabuk City. Oh, the Tabuk City. So, i-search nyo lang Apo DJ, i-like and follow. Diba? Tap na updated kay karagiti happenings in the office na. Ni ma'am, ada pa itikat yung i-add, ma'am? Na-mention ko kanina na ongoing pa rin po yung yung demand generation activity natin about the usapang buntis. Marami pa pong barangay na itatouch ng office namin together with the other partners na opisina. Okay, ni ma'am, baka dapat ikat nga i-greet dagay sa Agbayboya the listeners. Ni ma'am ngay kat taga the Benny kat they are from Bulanao, di ba? Sa Linglingay. Yun, sir. Ayun, dagay ka Rubayo nga Agbayboya ijay. So, ni teacher Dayan, paki-excuse pa ilang garod ni Benny kasi atay ti importanteng lakad na dito yung city government. So, or dapat kahit yung ipa-add, ma'am, baka may mga gusto pa kayong i-greet before we'll end na. Okay na? Sa akin. Ayan, si Ma'am Jonalyn. Again, good afternoon. May I take this opportunity to thank our local chief executive, our mayor, City Engineer Darwin Estraniero, our vice mayor, Attorney Dick Balo, and all the city councils who are supporting our programs for our giving funds. For this 2025, we are pleading again to approve the budget me. So, Dizayla, thank you for their support. And to also our staff, colleagues nga at the J. Agbayboya, Agdingdingag, thank you also. And also, Sir Sian. Maraming salamat. Kariti amin nga nagbuya kasamat nga nagdingag. Iti programa tayo nga magandang tanghali, Mayor. So, i-greet ko lang garod ni Mother ko, Gloria Adatu. Kasamat ni Lulak nga Maria Lunang. Kanagiti kailyak dit or kabagyak dit magnaw ng bukayan kan gilayon. So, dito nga programa kat idolwan iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero. Kasamat iti City Public Information Officer tayo ni Ma'am Aurora Amilig da kami tinakadwayo. Siya ni Ian Jeffrey Adato nakatuatimat lang iti Technical Department ni Engineer Kurt Solvita ni Sir Banna ni Ma'am Gigi dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office ken dagiti staff iti radyon natin FM. So once again naimbag nga aldaw kanya tayong amin and have a nice day ahead. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali po, Mayor. Magandang tanghali, Mayor! Magandang tanghali, Mayor! Programa ng Tabuk City Local Government Unit. Dahil karapatan ng mamamayan ang magkaroon ng sapat na kaalaman sa mga nangyayari, mangyayari at mga nangyari sa mga plano at proyekto ng Tabuk City LGU sa pangunguna ni Mayor Darwin C. Estraniero. Magandang tanghali, Mayor! Tuwing Biyernes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon. Dito lang sa Radyo Natin FM Tabuk 103.7.